Mga kababayan ko, sa batas na ginawa ng isang gorilya na ipinagtatanggol ngayon ng mga unggoy na kanyang tagahanga, hindi raw totoo na walang pananagutan ang bata kapag sila nakagawa ng krimen. Halimbawa, yung pagpatay. Hindi daw totoo na wala yung pananagutan. May dadaanan lang daw silang proseso. Aba, mukhang isang unggoy talaga itong isang to eh. Isang unggoy na alaga ng isang gorilya na si Kiko. May proseso raw, o sige mag-aral tayo ng batas. Huwag tayong manghula ng hula lang para hindi tayo mapahiya sa internet. Basahin natin ang tunay na resebo. Ito, sa Section 6 ng Republic Act number 9344 o ang tinatawag na Kiko Law, o ngayon tawagin na natin sa panibagong anong tawag nito. Tawagin na natin ngayong Guerrilla Law para mailigtas ang mga kriminal na mga kamag-anak nila. Ang sabi ng batas, malinaw at direkta, hindi ulaga at hindi rin unggoy ang batas dahil ito mismo ang kanyang sinabi. A child 15 years of age or under at the time of commission of offense shall be exempt from criminal liability. Ano ang ibig sabihin ng exempt ng criminal liability? Sa Tagalog, para maintindihan naman ng mga unggoy at ng mga gorilya, hindi sila pwedeng kasuhan sa korte, hindi sila pwedeng ikulong, hindi rin sila pwedeng parusahan bilang kriminal. Ligtas sila sa lihis na sistema. Anong proseso ang sinasabi mo? Ang proseso ng DSWD, ang tinatawag ng intervention program. Ito pa ang isa pang malupit na resibo na hindi mo binabasa. Buksan mo ang section number 20. Kanina kasi section number 6 yun eh, sa Republic Act. So ito yung nakasulat mismo. Nakasulat mismo ito sa batas na ginawa ng isang gorilya na nagkatawang tao para iligtas yung mga kriminal niyang mga kamag-anak. So makinig kayo. Dito sa section 20, sa RA 9344, obligasyon ng mga otoridad, nakalagay dito, immediately release the child to the custody of his or her parents. Batas mismo ang nag-uutos na i-release agad at ibalik sa magulang kapag tapos na yung sinasabi nilang pagdadaanan daw proseso. Paano kung ang magulang ay pabaya? Paano kung ang magulang ay kasabwat din at lalo't mga ito ay binuo mismo ng isang gorilya para gumawa ng sindikato? Ang ending, pagkatapos ng seminar at pangangaral ng social worker, babalik lang sila sa lansangan, hawak ulit ng patalim at uulitin ang krimen dahil alam nilang protektado pala sila ng batas na ginawa ng isang gorilya. Ngayon, tanungin mo ngayon yung mga pamilyang napatayan, nagawa ng krimen, nararamdaman ba nila ang proseso mo ng batas na ginawa ng isang gorilya na nagkatawang tao? At ramdam ba nila ang paliwanag ng mga unggoy na nagtatanggol sa kanilang kriminal na mga kamag-anak? Ang tawag sa proseso ninyo ay bulok at inutil, parang yung gorilya na gumawa ng batas. Kaya huwag kayong magbulag-bulagan sa realidad sa bansa. Kung gusto nyo ng totoong batas at walang takot na komentaryo, i-click ang follow at mag-subscribe ka na dito sa akin.